So, hi guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta kayo? Lalong-lalo na sa mga nakaabang, sa mga nag-aalala, at sa mga tahimik lang pero deep inside ay maraming tanong. Isa na siguro sa pinakamainit na usapin nitong mga nakaraang araw ay, ito nga, ang EDSI. Totoo ba? Ano ba talaga ang nangyari? May problema ba talaga? Aminin natin, marami sa atin ang napaisip. Yung iba, in denial. Kasi siyempre gusto nating maniwala na okay lang talaga sila, na walang dapat ipag-alala. Pero kahit papaano, hindi rin natin maitanggi na may laman talaga yung mga panots ni Vians. May pinanggagalingan, may emosyon, at okay lang yon. Ganun naman talaga kapag nagmamahal. Parte ng isang relasyon ang tampuhan. Parte ng pagmamahal ang hindi pagkakaintindihan. Hindi ibig sabihin nun ay tapos na agad. Minsan nga, doon pa mas lalong nakikilala ang isa't isa, doon mas tumitibay. Kaya nitong mga nakaraang araw, naging usap-usapan talaga ito. May mga sobrang naapektuhan, may umiiyak, may nai-stress, may hindi na raw makatulog at makakain. Totoo yan, normal yan. Pero hindi lahat kasi marunong mag-handle ng emosyon. Yung iba, sa pag-iisip pa lang na baka totoo, parang gumuho na agad ang mundo. Pero eto na nga. Good news, balita ko, okay na. At ito'y napatunayan kagabi sa live selling ni Kalingap Pido at Kalingap JJ Aba. Nandun si Baby Girl, may kulitan, may biruan, may mga linyang mapapangiti ka talaga. Tipong yung tanong na, what if imahin si Kalingap Pido? Tapos ang sagot, matagal na raw na imahin. Yung produkto na lang ang binebenta, si Beyonce na lang ang imahin. Ay di ba, balik ang kilig, balik ang sigla. At bilang isang EDSI fan, syempre masaya ako. Sobrang saya. Kasi tuloy ang anniversary, tuloy ang kilig, tuloy ang happiness. Pero sabi nga nila, huwag masyadong kampante. Kasi maraming pwedeng mangyari, may mga twist, may mga pagbabago. At ayon nga sa mga balita, posibleng may gagawing bagong direksyon si Kalingap Rab next year. May usap-usapan na posibleng itigil muna ang love team at magsimula ng tinatawag na tunay na teleserye. Ano nga ba ang ibig sabihin nun? Sa pagkakaintindi ko, baka ito yung mas structured na kwento, yung parang mga teleseryeng napapanood natin, lokal man o K-drama. Mas malinaw ang daloy, mas buo ang kwento, at doon natin mas makikita ang acting skills nila. At honestly, nakaka-excite yun. Kasi doon natin makikita kung ano pa ang kaya nilang ipakita, kung may mga tinatagong talento, kung hanggang saan nila kayang dalhin ang kwento. At bilang reactor, mas gagana lalo ang utak, mas maraming angle, mas maraming analysis, mas maraming aabangan. Pero huwag nating kalimutan, yung tinatawag nilang tunay na teleserye noon, yun yung walang script, natural, totoong emosyon. Hinayaan lang sila ni Kalingap Rab kung hanggang saan aabot ang usapan, ang lambingan, ang pagmamahalan. Kaya lalong naging totoo sa mga mata ng fans. Kaya nung napanood ko yung live kagabi, kinilig talaga ako sa simpleng detalye. Yung kamay ni Kalingap Pido, yung VIP card, at suot pa rin ang singsing. Maliit na bagay para sa iba, pero malaking reassurance para sa mga nagduda at nasaktan. Tahimik pa rin si Kalingap Pido tulad ng nakasanayan. Hindi siya basta-basta nagsasalita. Kahit binabash, mas pinipili niyang manahimik. At minsan, mas malakas pa yung patahimikan kaysa sa paliwanag. Kaya para sa mga nag-aalala, sana sapat na yung singsing na yon. Sana sapat na yung mga kilos. Kahit aminado tayo, makulit talaga minsan si Beyonce sa mga shared posts niya. Kaya hindi rin maiwasan na bigyan ng ibang kahulugan ng fines. May mga video pa, may mga baklo. Kaya talagang nagiging palaisipan. Pero ano man ang nangyari sa mga nakaraang araw, ang mahalaga, napag-usapan, naayos, at nandoon pa rin ang pagmamahal. Kasi ganun talaga ang relasyon. Kahit gaano ka pa ka-perfect sa paningin ng iba, may pagsubok at pagsubok na darating. At yung mga basher, hindi na yan ang totoong pagsubok. Immune na sila dyan. Ang tunay na pagsubok ay yung susubukin ng panintikan, ang pasensya at ang pagmamahal. Doon mo makikita kung lalaban ba o susuko. At base sa nakikita natin ngayon, pinipili nilang ipaglaban. Yun ang panghahawakan natin. Masaya ako kasi ramdam ko rin na masaya na ulit ang karamihan. Chill na, relax na, may kilig na ulit. Tuloy ang EDSI, tuloy ang anniversary. At
Sabi-sabi nga, may pasabog, isang first time na mangyayari sa Kalingap. At alam naman natin, kakaiba kung magpasabog ang EDSI supporters at sponsors, talagang tumatatak sa puso. Kaya ako, open ako sa kahit anong pagbabago. Kung ano man ang plano ni Kalingap Rab, kung ano man ang mas ikabubuti, mas ikaganda at mas ikasisikat nila, support lang. At sa huli, social media lang din naman ito, kaya watch at your own risk. Pero one thing is clear, love pa rin. EDSI is love. Salamat sa pakikinig guys. Kayo, ano ang masasabi ninyo? Be real lang, walang judgment. Comment down below. Ano ang naramdaman ninyo sa mga nakaraang araw? At ngayon, kumusta na kayo? So, hi guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta kayo? Lalong-lalo na sa mga nakaabang, sa mga nag-aalala, at sa mga tahimik lang pero deep inside ay maraming tanong. Isa na siguro sa pinakamainit na usapin nitong mga nakaraang araw ay, ito nga, ang EDSI. Totoo ba? Ano ba talaga ang nangyari? May problema ba talaga? Aminin natin, marami sa atin ang napaisip. Yung iba, in denial. Kasi siyempre gusto nating maniwala na okay lang talaga sila, na walang dapat ipag-alala. Pero kahit papaano, hindi rin natin maitanggi na may laman talaga yung mga panots ni Vians. May pinanggagalingan, may emosyon, at okay lang yon. Ganun naman talaga kapag nagmamahal. Parte ng isang relasyon ang tampuhan. Parte ng pagmamahal ang hindi pagkakaintindihan. Hindi ibig sabihin nun ay tapos na agad. Minsan nga, doon pa mas lalong nakikilala ang isa't isa. Doon mas tumitibay. Kaya nitong mga nakaraang araw, naging usap-usapan talaga ito. May mga sobrang naapektuhan. May umiiyak, may nai-stress, may hindi na raw makatulog at makakain. Totoo yan. Normal yan. Pero hindi lahat kasi marunong mag-handle ng emosyon. Yung iba, sa pag-iisip pa lang na baka totoo, parang gumuho na agad ang mundo. Pero eto na nga. Good news. Balita ko, okay na. At ito'y napatunayan kagabi sa live selling ni Kalingapido at Kalingap JJ Aba. Nandun si Bibi Girl. May kulitan, may biruan, may mga linyang mapapangiti ka talaga. Tipong yung tanong na, what if imahin si Kalingapido? Tapos ang sagot, matagal na raw na imahin. Yung produkto na lang ang binibenta, si Beyonce na lang ang imahin. Ay di ba, balik ang kilig, balik ang sigla. At bilang isang EDSI fan, syempre masaya ako. Sobrang saya. Kasi tuloy ang anniversary, tuloy ang kilig, tuloy ang happiness. Pero sabi nga nila, huwag masyadong kampante. Kasi maraming pwedeng mangyari, may mga twist, may mga pagbabago. At ayon nga sa mga balita, posibleng may gagawing bagong direksyon